dahil bata ka pa. No? Ang pagmamahal sa pamilya, nandyan sa puso natin talaga dapat. Pero para makamit or ma-reach natin yung tagumpay, yung pangarap natin sa buhay, may mga time kailangan natin talaga magsakripisyo. Sa mga nasubaybayan na natin doon sa mga na-vlog o na-share sa atin ni Daddy Frankie na kwento ng buhay ng mga nabisita niya sa Mindanao. Karamihan sa nakita natin is yung mga PWD. Yung talagang may kapansanan na at may mga edad na sila. And some of those are sila Ombot, diba? Sila Papian, sila Samuel, no? So, these are people na talagang, kumbaga, ang maitutulong na lang is kahit papaano pagkaanin yung buhay nila. Makaramdam, kumbaga, ng konting kaginhawaan sa buhay nila dahil nakita naman natin yung mga edad na nila. Pero, ang isa, para sa akin, na mas karapat dapat na matulungan ay itong binlog ni Daddy Frankie mga bata. No? Na kanyang nakasalubong sa daan, nausap, inalam, at nang kanyang makausap, ito pala talagang may angking talino. No? At kumbaga, mas may malinaw na future, if ever, no, siya ay makikipagtulungan kay Daddy Frankie. Kung ano po yung aking gustong sabihin, ay hayaan yung i-share ko po yung ilang bahagi ng content ni Daddy Frankie about doon sa bata na to na matalino. No? And kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check, no? Para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, yun na nga po, katulad ng nabanggit ko, no? Marami ang natulungan si Daddy Frankie and most of them are PWD, person with interest, disability, sorry, person with disability, no? Na bigyan niya ng tulong. Although mayroon din naman na nasa maayos na kalagayan, yun nga lang, tapos sa buhay. No? And maisingit ko na rin yung babaeng tinulungan niya, no, si Grace. Maganda sana yung ino-offer ni Daddy Frankie, no, na may aral siya, may pinag-aralan siya, pero nanduro na siya, nagkukopra, nagagasolin girl, no. Doon sana sa ino-offer ni Daddy Frankie na mag-abroad, malaking bagay sana yun. Kung yun binigyan niya ng konting thought, no, sana pinag-isipan niya yun. Dahil katulad niya na feature siya ni Daddy Frankie, no, sa channel niya. So may mga kababayan tayo na pwedeng tumulong sa kanya if she really wants, no, na mag-abroad. Kasi sayang yung future niya. No, at her age 30 plus, nanduro lang siya, doon lang umiinog yung buhay niya. Yes, may karamdaman yung nanay niya, totoo yun. No, but she needs to sacrifice something. 'Di ba? May iba pa naman siya mga kapatid na pwedeng gumabay sa nanay niya. Now, sa ngayon, alam ko, ang latest, may sakit na sa ospital ata. No? So, kung baga, I know, yun na yung naging comfort zone niya. Diba? Pero, kailangan niyang lumabas doon para magbago yung direksyon ng buhay. Now, sometimes we need to sacrifice something for a better future, sabi nga. So, naisingit ko lang yan. Ang aking talagang gustong bigyan ng reaction ay itong batang ito, no, na despite sa kahirapan na dinadanas nila, siya naman pala ay may angking talino, no. Na-interview siya ni Daddy Frankie, so nagtitinda lang siya ng mga parang halamang dagat, no, at the purpose is magkaroon sila ng pangbaon sa pang-araw-araw dahil kapos sa hirap, no, kapos sa buhay ang kanyang mga pamilya, ang kanyang nanay at tatay, no? Hindi naman ganun na may kita. That's why tumutulong sila. But throughout this conversation, no, narinig natin yung hirap na dinadanas niya. And this is the achievement, no, na meron siya, na pinakita niya kay Daddy Frankie. So, allow me to share this portion. And the advice of Daddy Frankie. Po yung mga award ko. Dito po sa pag spelling po ay sa poster making po second.
spelling third po. At sa pag-graduate ko po, ito po, specific discipline award po. With high honor award po. Best in math po. At Malaki mo ha, best in math. Medyo talagang matalino siya. Diba? So sa dami ng award niya yan, we notice talaga no, na lahat tayo, na talagang alam niya na may angkin talino itong batang to. Diba? Kulang lang talaga siya sa financial support. That's why they are struggling. No? Kailangan nilang maghanap ng pagkakakitaan para meron silang pambaon. That's the purpose ng pagbibenta nila. And sometimes, na siyang kinakain, di ba? Pero gusto niya mag-aral. Na, eto naman yung naging offer ni Daddy Frankie. National lang. opo, Paano kung may magpapaaral sa'yo kasi matalino ikaw? magsikap lang po ako. Gusto mong sumama sa akin sa Maynila, ako magpaaral sa'yo? Hindi po, dahil wala pong katumang kapatid ko magbinta ng gulay po. Wala pang utusan ang mama ko po. Walang utusan mama mo. Dong, minsan may mga bagay na kailangan natin mag-sacrifice para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. Opo, Lagi mong tatandaan kung sasabihin ko sa'yo dahil bata ka pa. No? Ang pagmamahal sa pamilya nandyan sa puso natin talaga dapat. Pero para makamit or ma-reach natin yung tagumpay, yung pangarap natin sa buhay, may mga time kailangan natin talaga magsakripisyo. No? Sana maintindihan ng bata yan. Sana, may angkin siyang talino, so sana nauunawaan niya yung gustong iparating ni Daddy Frankie. No, kasi bata pa siya, malaki pa yung future niya. And Daddy Frankie offering this is napakalaking bagay. No, yes, we all know kasi yung attachment sa pamilya. No, yung mga ganyang edad, kumbaga talagang nanduron pa rin yung gusto niya kasama niya yung pamilya. No, sana maiparealize yan ng magulang, ng tatay, no, na mas magkakaroon siya ng better future if ever sumama siya kay Daddy Frankie. Pero sigurado naman, di ba pabayaan ni Daddy Frankie yan eh. No, pag-aaralin, lalo na't matalino. Kung diyan sa lugar nila, nag-stand out siya, di ba? Na hindi naman natin sa pinamaliit yung quality of education dyan. So, pero syempre, yung offer, no? Kasi alam natin, probinsyang-probinsya yan. So, the technology is not yet there. Kung meron man, limited. Di ba? So, ngayon, kung mabibigyan siya ng chance at pagbibigyan niya si Daddy Frankie, di ba? Mas magkakaroon siya ng better future. Tulad na sinasabi nga ni Daddy Frankie, di ba? Kailangan niyang isacrifice yung ibang bagay para sa mas better future na kanyang kaharapin. Kasi sayang, di ba? Kumbaga kaya niyang baguhin yung buhay nilang lahat kung siya ay mag-iisip ng tama lang na isa-sacrifice niya, no, yung mga bagay-bagay na ginagawa niya dyan sa bahay. Di ba? Kasi pansamantala lang naman yun. Di ba? Balang araw, sa kanya rin naman ang balik nun, sa buong pamilya niya. No, sayang. Sana nga mapag-isipan itong batang to yung ino-offer ni Daddy Frankie dahil para sa kanya yon. And mai-enhance pa kung ano mang talino meron siya. Yung maging best in math ka is a big thing. Ibig sabihin yung iyong analysis, yung critical thinking mo, yung pag-a-analyze mo, no? Mahusay, no? Kasi marami, no, ang mga talagang hirap pagdating sa humiro. Now, kung may ganun siyang ability, no, mental capacity, no, to understand yung mga ganung bagay, mas mai-enhance yan if ever na pagbibigyan niya yung pangako ni Daddy Frankie. No? Sayang. Sana pinaliwanagan pa ni Daddy Frankie yung bata at saka yung tatay. No? Mahalaga yung parents. And of course, yung bata siya. Normal lang yan na mamimiss niya. Pero sana siya mismo magkaroon siya ng mas better understanding doon sa in-offer ni Daddy. No? Kasi masasawalang bahala yan. Diba? Kasi unang-una kapos na sila sa financial. Yes, nandoon yung
strive niya na makapag-aral. Di ba? Ang hindi natin kasi alam dyan yung mga natural calamities. Di ba? Yun yung problema. No? And hanggang saan yung itatagal niya, no, sa pag-i-struggle. Yan pa lang yung edad niya. No? So, for him to have this kind of offer from Daddy Frankie, no, sana ma-realize din ng magulang. No, sayang yung future ng batang ito kung sakasakaling hindi siya mabibigyan ng magandang pundasyon, no, sa kanyang education. Diba? Pangasinan is may mga magaganda ng eskwelahan dyan. Hindi ko sinasabing dyan sa lugar na yan, wala. Diba? Pwede rin naman siya suportahan ni Daddy Frankie if Daddy Frankie wants. Pero iba yung natututupan. Diba? Kasi itong tatay niya naman, hindi ito masyadong nakapag-aral dun. May angking at talino lang talaga yung bata. Na kailangan lang talagang gabayan. At syempre, bukod sa gabay, yung quality ng education na marireceive. Okay? Hindi lang yung aruga. Yung quality of education. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung standard ng education sa lugar niya. No? Kumbaga, mayroong technology na umaalalay kung sakasakaling sasama siya kina. At unang-una na doon, ease of transportation. Di ba? Hindi siya mahirapan dyan. Kita nyo naman yung mga base sa kwento mo. Kung ano yung hirap na tinatawag. No, sana mapag-isipan ni tatay ng bata at mapaliwanagan. I'm hoping pa rin. Kasi sayang, yung future niya at ng buong pamilya niya yung nakasalalay sa ino-offer nila. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.